So ngayon pong umaga tayo po ay dadako sa salita ng Diyos. At tayo po ay mayroon po mga Biblia. Buksan po natin sa aklat po ng Acts chapter 20. Gawa. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po dito sa verse 17. Basahin po natin. Hanggang sa verse 26 and 28. Sabi po dyan, mula sa Milito, siya ay nagpasugo sa Epeso at ipinatawag ang matatanda sa iglesia. Roon, pagdating nila ay kanyang sinabi, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo. Mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asia. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon. At lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok. Dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ang anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Pinangaral ko sa inyo maging sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos. At manalig sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam, sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin dooy pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ng aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, at ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo, samantalang nangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako may kitang muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo. Sapagkat ipinahayag ko na ang lahat ng nilalayon ng Diyos para sa inyo, wala akong inilingid na anuman. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sakawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang
tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah. Ang ating pong paksa ay following Jesus is not easy. Madali ba ang sumunod sa Panginoon? Hallelujah. Hindi madali. Madaling sabihin na tayo po ay born again. Madaling sabihin na tayo po ay Kristiyano. So, paano nga ba tayo mamuhay? Paano nga ba tayo maglingkod? Kamusta ang ating pagsunod sa Panginoon? Tandaan po natin, lagi ang sinasabi ng Bible na to obey is better than sacrifice. Amen. Tayo bilang mga anak ng ating pong Panginoon, sabi nga po, tayo po ay mga sundalo ni Kristo. Na dapat maging motto din natin kung ano ang motto ng mga sundalo. To be first before you complain. Tama po ba? Yung mga sundalo na para bagang wala silang karapatan na magreklamo sa kanilang mga opisyal. Kundi kailangan nilang sumunod kung ano ang sinabi ng nakakataas sa kanila. Diba? Yan po yung patakaran. Yan po yung sistema. So sa paglilingkod natin sa atin pong Panginoon, pinaka-importante na katangian mayroon tayo sa ating buhay ay yung salitang commitment natin. O commitment. Diba? Hallelujah. Noong nakaraan, nabanggit po natin that we are committed to serve the Lord. Amen? Bawat isa sa atin, tayo po ay nakakommit para paglingkuran natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Nakakommit ka kay Lord eh. Hallelujah. So, tayo po ay nag-commit ng ating buhay sa Panginoon. Amen? So, ang pagsunod sa Panginoon, hindi po madali. Yung easy-easy lang. Kumbaga, kung gusto natin, kung ayaw natin, okay lang. Diba? So, pag ganun ang ating buhay at uri ng pagsunod sa Panginoon, nakakatiya kaya tayo na tayo po ay papasok sa kaharian ng Diyos. Diba? Dapat nating malaman, sinasabi ng Bible na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, sabi sa Matthew chapter 7 verse 21 is maliligtas. Diba? Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Hallelujah. Diba? Ay kung yung mga Pariseyo nga at mga Sadduceyo, sabi sa Bible eh. Gaano sila kasipag
Na gaano sila ka-committed para sundin kung ano ang sinasabi ng batas para maging kalugod-lugod sa Panginoon. Diba? Mga Pariseo. Pagdating po sa kautusan ng Diyos, talagang, kumbaga, litra por litra, kung maaari lang ay wala silang malabag na isang bahagi ng kautusan. Hallelujah. Ano pa? Ano pang ginagawa ng mga Pariseo? 2 beses sila mag-ayuno sa isang linggo. Ha? 2 beses sila mag-ayuno sa isang linggo. Hallelujah. Pero sinabi ng Bible, diba, sabi ng ating pong Panginoon, kayong mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw. Diba? Ay kung ang mga Pariseo nga talagang ang isip nila pupunta na sila sa langit papasok sila sa kaharian ng Diyos Minsan sinabi, malimit na binabanggit ng ating pong Panginoon na ang mga Pariseo ay mga taong hipokrito o mapagpaimbabaw na ang tingin nila sila ay mga taong mga makadiyos o relihiyoso sa harap ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, hindi po madali ang sumunod sa Panginoon. Hindi po madali makapasok sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Ay binabanggit pa sa Bible, kung ang matuwid daw ay halos hindi maligtas. Gaano pa yung mga makasalanan at hindi nagsisisi? Hallelujah. Kaya nga, makita po natin mga minamahal, tiyan po natin yung buhay ni Pablo. At gaano ka-committed si Pablo kay Lord at sa kanyang pagsunod sa calling ng ating pong Panginoon. Diba? Hallelujah. Dito po sa Acts chapter 20, ito po ay mga pangyayari sa panahon na tinatawag na third missionary journey ni Paul. Kasi mayroon siyang ito po, pangatlo, at ito po yung huli na missionary journey ni Pablo nung siya po ay magbisita at magtatag ng mga iglesia sa Roma at sa ibang bahagi ng Asia. Hallelujah. At nakita po natin mga minamahal, hindi po naging madali. Dahilan sa habang siya po ay sumusunod kung ano ang layo ng Diyos nang siya po ay tawagin ng ating pong Panginoon, malimit na siya po ay magbiyahe. Hallelujah. Kaya sabi ng Bible, sa kanyang misyon, ay mayroon po mga banta sa kanyang buhay. Sabi dito, nalalaman sa verse 18, pagdating nila ay kanyang sinabi, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo mula ng unang araw nang ako'y tumuntong sa Asya.
Sabi niya, buong pagpapakumbaba akong naglingkod. Hallelujah. Sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok. Sipin natin mga minamahal. Dati ang buhay ni Pablo maganda. Kasi siya po'y membro ng council ng mga Pariseyo. Actually, si Pablo isang Pariseyo. Isa po siyang Pariseyo. Kaya nga, tinawag siyang the great persecutor of the church. Ang una, kasi membro siya ng council ng mga Pharisees, siya po yung taga-usig ng mga born again, ng mga mananampalataya. At talagang ginagampanan niya yung tungkulin niya as a persecutor. Pag may nakita siyang mga born again na nagkakatipon sa pangalan ng atin pong Panginoon, talagang pinupuntahan niya at pinipersecute. Hallelujah. Pero, siyempre, nabago ang kanyang buhay. Nung makilala niya ang Panginoon, sa panahon na siya po ay papunta sa Damasco, para usigin ang mga mananampalataya. Diba? Nagpakita ang ating pong Panginoon sa isang nakakasilaw na liwanag. At si Saulo, sabi ng Biblia, siya po'y nasubasob sa lupa. At narinig niya ang isang tinig na nagsasabing, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Hallelujah. Bakit mo ako inuusig? Kung atin pong bibigyan ng pansin, ang pupuntahan ni Pablo ay mga mananampalataya. Pero bago siya nakarating sa Damasco, namagitan si Lord. Nandun yung mga mananampalataya sa Damasco. Bago pa siya makarating, hinarang siya ng Diyos. At sinabi ni Lord sa kanya, bakit mo ako inuusig? Kaya nga, sa ating kalagayan, ikaw at ako'y, bawat sa atin ay member ng iglesia, ng church, kalipunan ng mga mananampalataya. Pag pinipersecute ang church, ang pinipersecute ng tao ay hindi yung mga tao, mismo ang Diyos. Diba sabi ng Bible, bakit mo ako inuusig? So ang inuusig ng tao, hindi yung mga tao, hindi yung mga membro, kundi mismo ang Diyos. Diba? Mismo ang Diyos. Kaya si Pablo o si Saulo at the time, sabi ng Bible, na sumasob sa lupa nung siya'y bumangon, wala siyang makita. Diba? Tinakpan ng Diyos ang kanyang mga mata. Nabulag siya. Kaya, tinakay na lamang siya papunta ng Damasco. Hallelujah. Pagdating doon sa Damasco, kinausap ni Yahweh, kinausap ng Diyos si Ananias. Isang saserdote, at sinabi po
puntahan mo ang isang tao na nagngangalang Saulo. Patong mo ang iyong kamay. At pinag-pray niya, sabi ng Biblia, matapos ang panalangin ni Ananias, ay tila may mga kaliskis na nahulog mula sa kanyang mga mata. Na, hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kaya nga, yung paraan ng Diyos, kung paano tinawag at nabago ang buhay ni Pablo, ay kakaiba. Diba? Sa buhay natin, iba-iba rin ang paraan ng Diyos ng pagkatawag niya sa buhay natin. Amen po ba? Iba-iba. Diba? Maaring napunta ka lang dito, nakita mo may simbahan, nagsimba ka, at doon nagsimula na ikaw ay na-born again. Diba? Si iba-ibang kapamaraanan. Nagpaaral tayo sa Hosea, diba? Nakapakinig tayo ng salita ng ating pong Panginoon. Kumbaga, nagkaroon ng salita ng Diyos sa puso natin. At yung salita ng Panginoon ay tumubo at lumago sa ating buhay. Amen po ba? Paraan ng Diyos yun. Hindi paraan ng tao. Diba? Ginamit lang ng Panginoon ang mga bagay dito sa lupa para tayo ay maborn again, para tayo po'y mabago. Gayun din si Pablo. Diba? Isang parte ng buhay niya, siya ay naging Pariseo, naging masugid na tagasunod sa aral at turo ng mga Pariseo. Kabilang si Pablo doon sa pagpatay kay Esteban. Hallelujah. Kabilang siya. Bakit? Siya yung tagahawak ng mga balabal ng mga damit ng mga pumatay kay Esteban E di nandun din siya. Adyan pa kayo? Diba? Kasi Pablo, mamamatay tao. Nung una, pero binago ng Diyos ang kanyang buhay. Amin po ba? Kaya kahit mamamatay tao, may pag-asa kay Lord na magbago. Ano man ang ating mga kasalanan, may pag-asa tayo kay Lord. Amin po. Diba? Kaya yung mga tao na kilala natin, mga celebrities na kilala natin na binago ng Diyos ang buhay. Totoo yun, mga kapatid. Diba? Narinig niyo ang testimony ni Dolphy Quezon. Junior baga? Oh. Diba? Yung patotoo niya. Kung paano siya binago ng Diyos. Totoo yun. Hallelujah. Totoo yun. Kasi nga, ang pagtawag ng Diyos, iba-iba. Sa iba't ibang kapamaraanan. Hallelujah. Kaya sabi ni Pablo, sabi niya, buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon. Kasi nga, alam ni Pablo, yung buhay na mayroon siya, yung panibagong buhay na mayroon siya, biyaya ni Lord yun. Diba? Biyaya ng Diyos. Kasi ang isip niya, ang akala niya, yung sinusunod niyang aral nung una, tama na yun. Biro mo, ang akala niya, yung katuruan na kanyang sinusunod sa buhay, pamantayan niya sa buhay, tama. Bakit? Hindi biro ang kanyang pinag-aralan. Diba? Sabi nga ng Bible, sabi ni Pablo, nag-aral ako kay Gamaliel. Saan tayo nag-aral? Anong pinag-aralan natin? Si Pablo, sabi niya, proud na proud siya. Alam niyo ba,
nag-aaral ako kay Gamaliel. At sino si Gamaliel, mga minamahal? Doctor of Law. Sa panahon ni Pablo. Kaya hindi biro ang kanyang pinag-aralan. Kaya nga, yung kautusan sa Biblia, na sinabi ng Bible sa Lumang Tipan, talagang masugid na sinusunod ni Pablo sa kanyang buhay. At kung maari lang, wala siyang malabag. Kaya ang isip niya, maging ang pag-persecute sa mga born again, tama pa rin para sa kanya. Bakit? Sapagkat yun ang naitanim sa kanyang kaisipan. Diba? Hallelujah. Kaya, nang mabago ang kanyang buhay at paniniwala at aral, hallelujah, kapatid, mga minamahal, na sabi niya sa kanyang buhay, buong pagpapakumbaba akong sumunod at naglingkod sa Panginoon. Kapatid, mga minamahal, ganun din ba tayo? Sa ating pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Wala naman tayong may pagmamalaki sa Diyos. Amen? Diba? Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Hallelujah. Bakit? Kasi yung alam natin, yung pinag-aralan natin, dito lang yan sa mundo eh. Hindi kailangan sa langit yan. Amen po ba? Amen. Hindi kailangan sa langit na mayroon kang diploma para ipresenta kay Lord. Hindi kailangan sa langit. Ang kailangan sa langit ay yung mga taong buong pagpapakumbabang sumusunod sa Diyos. Amen. No? Kaya nga, kababaan ng loob. Kailangan ng Diyos yan. Bakit? Ano sabi ng Bible? Mapalad ang mga mapagpakumbaba. Oh. Nabasa ba natin si Bible yun? Sino magtataas? Si Lord. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga, kahit na api-apihin ka pa dito sa mundo, apihin ka ng kapitbahay mo, apihin ka ng binan mo, na apihin ka ng hipag mo, apihin ka ng kapatid mo, mapalad ka. Amen po. Mapalad ka. Hallelujah. Bakit? Itataas ka ni Lord. Ang Diyos ang magtataas sa atin. No? Kaya nga, sabi ni Paul, buong pagpapakumbaba akong sumunod, no? At naglingkod sa Panginoon. At lumuluhang nagtitiis. Hallelujah. Lumuluhang nagtiis. Totoo, mga minamahal, sa buhay natin, minsan may mga luha tayo. Diba? Minsan naiiyak ka. Huwag lang yung basta ka lang naiyak. Sabi ni Pastora kanina, noong nakaraang taon, dumadating sa kanya na parang gusto niyang umiyak. Lungkot na lungkot siya. Ako nga nagtakay, bakit nag-iyak siya eh? Anong iniiyak mo? Nandiyan naman kami. Nandiyan ako, nandiyan yung mga anak namin. Bakit ako umiiyak? Alam niyo, pag dumating sa inyo yan, hindi niyo rin maintindihan. Ako nga hindi ko maintindihan eh.
bakit dumadating sa tao ang kalungkutan? Na? Ay, wag naman, pagkatapos umiyak kayo malakha ka. Ay, iba na yun. Umiyak ka, tapos alakak. Ay, mahirap yun. Alam niyo yun? Kasi nga, sa akin ka, experience ko talaga. Na? May bahay naman na kami, bigay ni Lord. Na? Pinag-pray namin. Tinugo naman ni Lord. Pero bakit? Talagang totoo, dumadating sa buhay ng tao. Para bagang lahat na ng malungkot na mga istorya at mga pangyayari sa buhay, para naiisip mo na para bagang yung mga bagay na mayroon ka na nakikita mo ngayon ay mauwi lang din pala sa wala. Alam niyo yun? Hallelujah. Diba? Kaya nga tama ang Bible eh. Sabi ni Solomon, vanity, all is vanities. Walang kwenta anumang bagay dito sa lupa. Andyan pa kayo? Ha? Walang kwenta. Kaya nga, kung ano ang mayroon ka, mayroon kang pamilya, may mga anak ka, mag-enjoy ka. Maging masaya ka. Amen po. Ha? Maging masaya ka kung ano ang mayroon ka ngayon. Hallelujah. Basta kasama mo si Lord. Amen po ba? Kasi mahirap yung nag-i-enjoy ka na hindi mo kasama si Lord. Mahirap. No? Isa lang ang langit na ipinangako ni Lord. At pag na-miss natin yon, kawawa tayo. Hallelujah. Kaya nga si Pablo, sabi niya, buong pagpapakumbaba akong sumunod, naglingkod sa Panginoon. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Sa aking pagtuturo at pangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay, ipinangaral ko, maging sa mga Hudyo at Griego, na dapat nilang talikdan ang kanilang mga kasalanan at manumbalik sa Diyos. Importante pagsisisi natin. Amen? Hallelujah. Kung may mga bagay tayong dapat pagsisihan, pagsisihan na natin ngayon. Bakit? Huwag mo hintayin mahuli. Kasi sabi nga, laging sa huli ang pagsisisi. Diba? Ay, wag mo nang hintayin na mahuli ka pa. Diba? Kung may mga nagawa tayo pagkakamali, pagsisihan na natin. Diba? Kaya si Pablo, sabi niya, total, minsan lang naman siya magbisita. At yun ang mission niya eh. Kaya nga, inabot ang 3. No? Pangatlong beses siya nag-missionary journey. Naglakbay para lamang bisitahin at pangaralan at palalahanan ang bawat mananampalataya. Bakit? Kasi nga, sabi ni Pablo, baka hindi niyo na ako makitang muli. Oh, ibig sabihin, yun ay pagkakataon niya para pagsabihan at pangaralan ang mga tao na nakikinig sa kanya na dapat nilang talikuran ang kanilang mga kasalanan. O diba? Ay maliban kung wala kayong narinig, hindi yun napakinggan. No? Na dapat pala tayo magsisi. Kasi nga, nakakalungkot isipin, may mga tao na nagsasabi, no? Bakit ka pa kailangang magsisi
ng kasalanan. Ay pinagsisihan mo noon yan, pinatawad ka na ng Diyos eh. Ay araw-araw nagkakamali tayo. Diba? Araw-araw, maaaring nakakapag-isip tayo na hindi tama sa ating kapwa. So kailangan natin hingin ng tawad sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga, makikita natin, hindi madali ang sumunod sa Panginoon. Hallelujah. Hindi madali. Ayan, ano po? Ngayon sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem. At hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin doon ay pagkabilanggo at kapighatian. Sa tingin nyo, pag ikaw ay tinawag ni Lord sa isang paglilingkod at nabasa mo ito, ay alam mo na kung ano mangyayari sa iyo. Diba? Ibig sabihin, hindi madali. Kasi sabi ni Pablo nang siya ay sumunod sa Panginoon, ipinapaalala sa kanya ng Espiritu Santo ang naghihintay sa kanya doon ay pagkabilanggo. Ay, pupunta ka pa kaya? Ay sinabi na Espiritu Santo sa iyo, pabilanggo ka doon. Sa palagay mo, tutuloy ka pa? Ay naghihintay sa iyo doon, bilangguan. Naghihintay sa iyo doon, maraming problema. Ay kung mahina ang loob mo, ang iniisip mo ay ang seguridad ng buhay mo, ay bakit pa pupunta doon? Ay mabilanggo naman pala ko eh. Huwag na lang Lord eh. Diba? Kaya nga ako sunod sa iyo eh. Tapos dahil palang problema, dahil pagtitiis, dahil kapigatian. Kaya nga huwag tayong magtaka. Bakit? No? Kaya si pastor nalulungkot, naluluha. Tinatanong yung sarili niya. Dami niya pinagdaanan sa buhay. No? Pero sa dami na pinagdaanan niya sa buhay, pero nakapink siya ngayon. Hindi niyo halata. Dapat sana kung naimigati isa sa buhay, hindi nakaitim siya ngayon. Siyempre, nagluluksa naimigati, nalulungkot. Ay hindi. Glory to God. Alam niyo mga minamahal, ganun talaga No? Kaya nga ang paglilingkod sa Diyos, mahirap, malungkot, pero masaya. Amen? May kalungkutan. No? Pero hindi. Tao tayo Mayroon tayong emosyon Amen po ba? Kung hindi ka na tao, wala ka ng emosyon. Hindi ka na malulungkot. Sabi ka, Pastora, minsan na kita ko siya umiiyak doon sa higaan namin. Kakoy, nandito naman kami. Nandito mga anak natin. Hindi ko lang masabi, baka ka naiiyak dahil wala ka pang apo. Joke lang. Seryoso niya naman sa buhay No? Para baga yung kwento na yung bata na nag-iyak. Bakit? Anong gusto mo? Chinilas. Sabi ng nanay, chinilas. Anong gusto mo? Sabi ng bata, anong gusto mo? Boyfriend? Alam mo pala Kaya pala umiiyak. Hindi chinilas ang kailangan niya. Hindi mga bagad ng damit. Hindi. Kasi sabi nila, damit.
damit. Nung sinabi na, boyfriend, alam mo pala eh. Hallelujah. Kaya minsan, siyempre, pagka, lalo yung ating mga mahal sa buhay, sa mga lalaki, yung mga asawa at umiiyak, alam niyo kung anong nararamdaman niya, anong problema niya. No? Kasi, mahirap yun. Pabayaan mo lang asawa mo na umiiyak, ay, usahin mo kung anong naramdaman niya para, alam niyo, mahalaga, sabi nga, kay Lord, mahalaga yung commitment natin. Amen? Sa mga mag-asawa, mahalaga yung commitment nyo sa inyong mga asawa. At isa lang dapat ang ating pinagkukumitan. Amen? Isa lang. No? Maraming Diyos. Dapat isa lang ang Diyos na ating pagkumitan ng ating buhay at pagsunod. Ganon din sa ating mga asawa. Amen. Isa lang ang ating pagkumitan ng ating buhay. Kaya, alam niyo mga minamahal, siyempre si Pastora naiyak, ako pati naiyak din. Iyakan na kami. Kayo baga, kung asawa yung nag-iyak din kayo? Ako nag-iyak eh. No? Siyempre, sabi ng Bible eh, biblical yan, ang pag-iyak. Makitangis kayo sa tumatangis. Alam nga, nagatangis eh, makitawa ka. Nag-iyak kayo, nagatangis yung asawa mo, ikaw na magkatawa. Bakit ang natawa mo? Bakit natuwa ka? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kaya makitangis kayo. Makigala kayo sa nagagalak, makitangis kayo sa tumatangis. Pag tumangis asawa nyo, makitangis din kayo. No? At ipag-pray ninyo. Kasi na, alam niyo, dumadating sa mga asawang babae, mga tatay, dumadating talaga sa kanila ang pagkalungkot. Dumadating yan. No? Kaya naisip ko tuloy na naranasan ni Pastora yon. Baka naisip niya yung nararamdaman niya, dami niyang mga pinagdaanan na problema at sakit sa kanyang katawan. No? Ngayon, mayroon ulit siyang nararamdaman kung ano-ano, sari-sari. Sari-saring pagtitiis niya eh. Maraming pagtitiisin sa buhay. Amen? Si Pablo eh. Ang naghihintay sa kanya, pagkabilanggo at mga kapighatian. Hindi lang isa. Hindi ko isa lang sana. Dapat sinabi sa Bible, at isang kapighatian lang. Di tapos na. Ay sabi ng Bible, mga kapighatian. No? So, maring iniisip ni Pastora yun. No? Ay lalo na, pag-search sa YouTube, mga nagkakasakit ng ganyan, no? Marami nagkakasakit sa suso na namamatay. Ay paano? Ay, kung halimbawa, yun ay nangyari sa kanya. Ay sabi ng doktor sa kanya, ay 2:00 daw. Kung sa orasan. No? Kasi yung kay Sister Ana, 8:00. 8:00 ba gayon? O, 8:00. Di kay 2:00. May oras pala yan. No? Ay, 2:00. Mahirap dun kung 5:00, palubog na yon. 2:00 pa lang eh. Nalulungkot si Pastora. Kasi nga, wala pang apo. Alam niyo, kaya marami tayong iniisip eh. Minsan, nag-isip din tayo na sobra. Kahit hindi naman mangyayari, iniisip na natin. Diba?
Pero kung balikan natin ang Biblia, ay yung mga Maya nga eh. Maya, wala man lang kapresyo-presyo eh. Kung hindi hayaan ng Diyos na mahulog sa lupa, hindi sila mahulog. Ikaw pa kaya? Yun ang pambawi ni Lord eh, sa mga anak niya na nagtitiwala sa Kanya. Ay kayong buhok na natin eh. Alam ni Lord kung ilan nalalaglag eh. Bilang ni Lord yan, buhok natin. Diba? Kaya nga, magtiwala tayo sa Diyos. Amen. Ang pagsunod sa Diyos, hindi madali. Marami tayong pagdadaanan sa buhay. Pero pag nakakumit ka kay Lord, kahit mahirap, magtitiis ka. Amen po ba? Magtitiis ka. Talagang magtsatsaga ka. Kasi nga hindi madali ang pagsunod sa Diyos. Hallelujah. Hindi madali. No? Kailangan mo magtiis. Na may pagtitiwala sa Panginoon. Sino po yung walang pagtsatsaga sa pagsunod sa Panginoon? Diba? Sabi nga ng mga preacher, sino yung hindi tumatagal at madaling tumalikod kay Lord? Yung mga taong hindi committed kay Lord. Pag wala kang commitment kay Lord, alis ka. Diba? Lalayo ka sa Kanya. Bakit? Hindi ka nakakommit kay Lord eh. Kaya alam ba natin, kahit ano mangyari, si Lord, ikinomit niya ang buhay niya para sa atin. Hindi nagbabago yun. Tayo bilang tao, no? Kailangan laliman natin yung commitment natin kay Lord. Na pagkaroon tayo magkaroon tayo ng partisipasyon sa gawain ng Diyos. Makiisa tayo, maki-involve tayo. Pastor, gusto ko magpagamit kay Lord. Gawin natin. Kasi kung wala kang ministry, wala kang involvement sa gawain ng Panginoon, paano mo mai-commit ang sarili mo sa Diyos? Lord, ako'y magsimba lang. Lord, ako'y magupo lang, makinig. At datnan ka ng problema, datnan ka ng mga kapighatian sa buhay. Paano ka ngayon mananatili? Kasi, importante mga minamahal, matibay yung atin pong ugat ng ating pananampalataya. Yung pundasyon ng pananampalataya natin. Yan po yung batayan, paano tayo tatagal sa ating commitment sa Panginoon na tayo susunod sa Kanya kahit ano pang mangyari. Amen. Di ba sabi ni Pablo, tapo natin, bigyan natin ng diin yung sinabi ni Pablo. Hallelujah. Na kahit na ang naghihintay sa Kanya doon sa Jerusalem ay pagkabilanggo at mga kapighatian. Sabi ni Pablo, hallelujah, ito lamang ang aking alam sa bawat bayang dinadalaw ko. Ipinapayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Hallelujah. Walang halaga sa akin ang aking buhay. Sa ating kalagayan,
Sa atin lang, sa ating kaisipan, may halaga pa ba ang buhay natin para lang sa atin? Kasi kung para kay Lord yan, sa iyo wala ng value yan, pero kay Lord mayroon yan. Malaki. Amen? Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Bible, we are valuable than the birds. Higit kang mahalaga. Higit tayong mahalaga. Kaysa mga maya, kaysa mga ibon. Yan ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. Yan ang sabi ng Bible. Diba? Si Pablo, hindi na niya pinapahalagan yung sarili niya, yung buhay niya. Bakit? Ang mas binibigyan niya ng halaga ay kung paano sundin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Maganap ko lamang kung ano ang nais ng Diyos. Diba? Siguro iniisip natin, siguro si Pablo hindi na siguro siya bumibili ng magandang damit para damtan yung sarili niya na maayos. No? Kasi hindi niya pinapahalagahan eh. Hindi naman yon ang nais ng Panginoon. Of course, tayo bilang mga anak ng Panginoon, no? Bisa natin sarili natin ng maayos din naman. No? Pero, kung iisipin natin mga minamahal, lalo na pagka tayo po ay nagkakaedad, tumuntong na tayo ng 50. Sa tingin niyo mga minamahal, may pag-asa pa ba tayo na pagbago ang ating kalagayan? Mayroon pa. Malayo pa eh. Malayo pa tayo sa minimum sa Biblia na 70 ang edad ng tao. Ay kung ako 54, mayroon pa akong natitira na 16 years. 16 years na lang pala. Alam niyo yun? Naisip pa natin yun? Yung 16 na taon, ay iksi na yan. Na? Kung ako ay kukunin ni Lord, 70, 16 years na lang ako mabubuhay. Hindi ako makikita. Matay na ako eh. Diba? Sa ayaw natin sa gusto, maiksing panahon na lang yan. Sa loob ng 16 years, dapat simulan natin o simulan ko na ay magpakabait na ako. Hindi na ako mang-away. Sige nga, pag alam mo na ang nalalabing taon mo sa mundo ay 16 na lang, nang pinang-away ka pa? Nang pinanglibak ka pa ng kapitbahay? Ay, tigilan mo na yan. Baguhin mo na sarili mo. Amin po ba? Kasi babalik ka na kay Lord eh. Kapatid, mga minamahal, na mahalaga, baguhin natin yung mindset natin. Baguhin natin yung pananaw natin sa buhay. Lalo na sa ating pagsunod at paglilingkod sa ating pong Panginoon. No? Hindi ko sinasabi na huwag ka na maghanap buhay mula ngayon. Mali yun. Diba? Kasi mamamatay ka lang naman eh. Titigil ka na. Hindi po. Ang point, mga minamahal, na paano natin ganap na may talaga ang ating sarili sa atin pong Panginoon. Na ang mas binibigyan natin ng pagpapahalaga ay ang mga bagay para kay Lord, hindi o pangalawa na lamang yung para sa atin. Diba? Mas priority natin si Lord sa buhay natin. Amen? Yun yung tama.
na pagbibigay ng kahulugan sa tinatawag na commitment ng ating pagsunod sa ating pong Panginoon. Priority talaga si Lord. Diba? Pangunahin sa buhay natin. Pangalawa na lamang yung mga bagay na kailangan natin para mabuhay tayo. Diba? Kaya nga, gas-gas na ang verse sa Biblia, seek ye first His kingdom, His righteousness, and all these things shall be added unto us. Hindi naman tayo pagkukulangin ni Lord eh. Amen. Diba? Hallelujah. Masarap sa buhay na maranasan natin hanggang sa pagtanda natin na hindi tayo mauubusan o mawawala ng mga bagay na kailangan natin. Bakit? Naglingkod ka sa Diyos, sa totoong Diyos. Amen? Hallelujah. Diba? Pag ang Diyos ang iyong pinaglingkuran, hanggang sa huling hininga mo, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Si Lord ang pinaglingkuran mo eh. Kaya nga, sabi ni Pablo, walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoon. Tungkulin. Ibig sabihin, yung responsibilidad natin. Importante mayroon tayong responsibilidad. Sa paglilingkod sa Panginoon, tayo po ay leader ng church. Kailangan natin maging responsibilidad, maging responsable kung ano yung ministry na mayroon tayo. Gusto pa natin yon? Amen? Hallelujah. Sa akin, gusto ko na bawat isa ay involved sa ministry. Mahalaga po yan. Na mayroon tayong involvement sa gawain ng atin pong Panginoon. Bakit? Kasi yun yung paraan ng atin pong Panginoon para yung sarili natin ay ganap na ating may talaga sa Panginoon. Kasi pananagutan mo yan sa Diyos eh. Amen. Tandaan natin, bawat sa atin mayroon tayong pananagutan. At darating ang panahon, lahat tayo ay magbibigay sulit sa Panginoon. Kaya nga, si Pablo, sabi niya, walang halaga sa akin ang aking buhay. Kahit ako'y mabilanggo, kahit ako ay ikadina nila, kahit ako'y parusahan nila, kahit ako'y pahirapan nila, hallelujah, ang mahalaga sa akin ay masunod, matupad ko lamang na, sabi ng Bible, maganap ko lamang ang aking tungkulin. So ano po yung tungkulin ni Pablo? Ang tungkulin na mayroon siya ay yung pagkatawag sa kanya ng ating Panginoon bilang alagad ng Diyos. At ang kanyang magagawa ay ipangaral ang salita ng ating pong Panginoon na walang pag-aalinlangan. Diba? Kahit sino pa yung magalit kay Pablo, kahit sino pa yung kanyang masagasaan, wala siyang pakialam. Hallelujah. Bakit? Kasi higit sa lahat, gusto ni Pablo na gawin niya ang mga bagay nito sapagkat yun ang nararapat. Sapagkat doon siya tinawag ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Tanda natin, tinawag tayo ng Diyos. Hindi lang para maging membro ng isang church, ng isang iglesia. Tinawag tayo ng Diyos
para gawin ng ating pong Panginoon isa sa mga alagad. Amen? Isa sa mga alagad ng ating Panginoon. Ibig sabihin, may tungkulin tayo. Diba? Doon sa mga mananampalataya na nag-aral, na tinatawag na purpose-driven church. Diba? Meron doon sistema, membership, na pag member ka na, huwag kang makontent na membro lang. Kailangan dumating yung panahon sa buhay natin na hindi ka lang membro, kundi isa kang ministro o minister. Amen po ba? Na mayroong ministry. Amen po ba? Pastor, anong ministry? Maraming ministry. Paglinis ng CR doon, ministry yan. Alam niyo yan? Ay, pastor, hindi bagay sa akin eh. Bakit? Ang ministry ba mayroong binabagayan yan? Hallelujah. Kahit ano bang posisyon natin, ano bang profession natin, may mga Kristiyano, pinipili nila kung ano yung pinakabababa na sa tingin ng iba ng ministry, yun ang gusto nila eh. Na? Sabi ng mga pastor, minsan nandun po ko sa Tagaytay. Na-invite sila sa isang church sa Pampanga. Pagdating ng mga pastor doon sa church, ay di abala yung mga tao. Sabi nito pastor, ay, Brad, pwede po pahingi ng kape. Di, gawa nung tinawag na Brad, tip na din ng kape. Ino-offer doon sa pastor na bisita. Nang dumating na yung gawain, nakita ng pastor, yung tinawag niyang Brad, yun pala yung senior pastor ng simbahan. Hiyang-hiya daw sila. Kasi yung pastor na yun, hindi lang basta pastor. Isa sa pastor at isang negosyante na pastor. Hindi lang isang negosyo ng pastor, marami. Kaya nga, hindi lang siya basta pastor, mayamang pastor. Sabi ng Pastor Brad, hingin ng kape. Nang tumayo yung pastor, yan pala yung pastor na negosyante na mayaman. Hindi lang halata. Nandiyan pa kayo? Kasi kahit pastor at mayamang pastor, ginagawa niya kahit mababang gawain. Nandiyan pa kayo? Minsan namimili tayo ng ministry. Ay gusto ko ministry pastor, yung nakadamit bagat nakakurbata. Na nakikita ng marami. Huwag tayong mamili ng ministry. Amen? Pastor ng ministry. Kapatid, gusto mo ministry? Manalangin. Tagapanalangin sa church. Ministry yan. Amen. Naghahanap si Lord ng mga anak niya, ng mga nanay at tatay na mapanalanginin. Amen. Ang pananalangin ay ministry. Kung yun ang ministry mo, kapatid, ituloy mo yan. Amen? Dito sa church, lagi kang nananalangin. Hallelujah. At napagandang ministry yan. Hallelujah.
Ano pang ministry? Taga-gitara. Ito yung ang ating mga musician, kulang. Kasi si Justin pag nagpastor, siya na ang taga-gitara, siya taga-keyboard. Siya ang taga-lead ng offering. Siya na ang taga-pagpaawit. Madaling mamatayan. Bakit? Ay lahat kanya eh. Parang ako din. Kaya na ako nag-pioneering ng church. Tuwang-tuwa yung mga membro. Kahit sa mga division ng bahay nila, ako nagapanday. Alala ko, unang ministry ko sa San Nicolas. Doon ako muntik na namatay. Naanod sa mumpong. Ay bahay ng member ko doon, ako binata pa noon, ay walang division, walang harang. Kakumrad, ako magpanday. Ako nagpanday ng division ng bahay nila. Hallelujah. Sa simbahan, yung simbahan na pinanggalingan namin, walang makakyat na membro para mag-istila ng kuryente. Ako akyat sa bubunga. Pagdating ng mga pastor, conference namin, tandok sa taas, pastor, bakit ikaw nandyan? Ay, walang makakyat eh. Nalulula. Hindi ako nag-akyat. Naglagay ng ilaw, naglagay ng mga wire sa taas. Hallelujah. Kaya mayroong advantage pag maliit ang pastor. Kayang umakyat doon kahit sa mataas. Hallelujah. Hindi ko sinasabi huwag kayong tumanggap ng matabang pastor, ha? Hallelujah. May mga disadvantage yan at advantage. Kapatid, mga minamahal, kaya nga, ang pagsunod kay Lord, hindi madali. Amen? Pero, masaya ang maglingkod sa Panginoon. Amen? Masaya ang maglingkod sa Panginoon. Kung alam mo ang iyong pinaglilingkuran at kilala mo siya. Diba? Hallelujah. Maraming kapighatian, maraming pagtitiis, marami kang mararanasan sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ayaw mo yun? Sa dami ng problemang pinagdadaanan mo, pag nahumingi ka kay Lord, ibinibigay ni Lord. Amen po ba? Ibinibigay ni Lord. Kaya pag humingi ako kay Lord, ibibigay ni Lord yun. Hingi kami kay Lord ng sakyan. Bibigay ni Lord. Pasakayan din namin kayo, Hallelujah. Pero kung humingi kami kay Lord, yun hindi lang para sa amin, para sa atin. Amen? Kasi, sabi ng isang membro, believe ako sa mga pastor na humingi ng sakyan kay Lord. Yung hindi lang para sa kanya, kundi para sa mga membro din. Kaya, hindi mo wala sa isip ko yun. Kaya pag humingi kami kay Lord, para sa atin. Amen? Para magbiyahe tayo, papunta doon sa Ilocos. Papunta tayo sa Mindoro, nakasakyan tayo. Andyan pa kayo? Hallelujah. Biro mo yun. Punta tayo sa ibang mga lugar, nakasakyan tayo. Hosea Christian Church, Montalban, Rizal. Sarap no? Ay, hindi pa ako maghingi. Hindi pa ako maghingi. Kaya mamaya, mag-commute kayo mamaya. Bakit? Hindi ko problema pang krudo Magbayad lang ako, magkano pa Batangas Hindi ko problema pa bilhin ng langis.
Samantala, pagdating ng Mamburaw, di nakaupo lang kami. May sarili kami sakyan doon sa Mamburaw. Papunta sa Oriental. Libre yun. Hindi ko problema pang krudo doon. Kasi problema ni Pastor Sonyo yun. Bakit ako maghingi? Hindi pa kailangan eh. Pag kailangan na namin at kailangan na natin. Ay ngayon, mayroon pang libre doon na naghihintay sa aming sakyan. Eh, pagbalik namin dito sa Daraw, nakasasakyan din kami. Libre pa rin yun. Ayaw pa yun. Diba? Kaya sabi ni Lord, anak, may mga libre pa eh. No? Check mo sa mga libre. Libreng sakyan. Hallelujah. Kaya nga, ang pagsunod sa Panginoon hindi madali. Pero masaya. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Maglingkod tayo at sumunod. Mamuhay tayo ng maayos. Sa harap ng Panginoon, pagpapalain tayo ng Diyos. Amen? Amen. I-commit natin ang ating buhay sa Panginoon. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Sa buhay natin dito sa mundo, ano pa nga ba ang buhay na hanapin natin? Diba? Ano pa yung buhay na hahanapin natin? Kung ano ang mayroon ka ngayon, enjoy mo na lang yan. Amen. Hallelujah. Enjoy mo yan kasama ng iyong pamilya. Maging masaya ka. Pag nakita ni Lord na masaya ka kung anong mayroon ka, lalo ka pang ibibless ni Lord. Amen. Bakit? Alam ni Lord ang puso mo eh. Na lahat ng ginagawa mo, hindi lang para sa iyo, kundi para parangalan ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Diba? Sinong maparangalan kung ikaw ay blessed? Diba? Anak ka ng Diyos eh. Sino ang pinaglilingkuran mo? Diba si Lord? Si Lord ang may tataas sa buhay mo. Hallelujah. Diba? Kaya nga, yung papuri natin ay sa Diyos. Hallelujah. At yung mga bagay yung mga bagay na inalis sa iyo ng Diyos, yung mga bagay na ninakaw ni Satanas sa buhay mo, ibabalik ni Lord yan. Simulan mo magpakatapat kay Lord. Hallelujah. Ano man ang nawala sa atin, ibabalik ni Lord. Hallelujah. Nawalan ka ng kayamanan. Diba? Yung mga tao sa LA na mayayaman. Mga mayayaman. Nawalan ng kayamanan. Hallelujah. Bakit? Wala sila inisip kundi mga bagay panlupa lang. Sa atin, nawalan tayo ng kayamanan, nawalan tayo ng pera, hospital tayo, nakawan tayo ng Satanas. Ibabalik ni Lord yan. Amen. Hallelujah. Ano ang nawala sa atin? Nawalan ka ng boyfriend? Nawalan ka ng girlfriend? Ibabalik ni Lord. Tama. Tamang tao. Tamang boyfriend. Tamang girlfriend. Nawalan ka ng asawa. Manatili kang walang asawa, sabi ni Pablo. At magiging masaya ka dyan. Ngayon, kung nawalan ka ng asawa, ibabalik ni Lord ang asawa mo. Kapatid, mga minamahal, walang imposible sa Diyos. Hallelujah! Kapatid, mga minamahal,
yan. Walang imposible sa Panginoon. Pag nakita ng Panginoon ang puso natin, tamang bagay, tamang tao ang ibabalik ni Lord sa buhay natin. Ilapit natin sa Panginoon. Ang Diyos ang gagawa ng himala sa buhay natin. Kasi nga hindi madali hindi madali sumunod sa Panginoon. Sabi nga ng iba, kung kailan ako nagpakatapat kay Lord, bakit ang daming problema? Kung kailan ako naging malapit sa Panginoon, bakit ang daming karamdaman? Bakit? Huwag kang magtaka. Pag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ang target ni Satanas. Hallelujah! Kapatid, mga minamahal, lalo kang magpakatapat at lalo kang maging malapit sa Diyos. Hallelujah! Glory, glory to God. Hallelujah! Sige po. Hallelujah! Higit sa aking Ranasan, higit sa aking isipin, ang kaya mong gawin. Hallelujah. Ni minsan ay hindi nagkulang, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di magangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Glory, glory to God. Manong itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Ano man ang ating pong nararamdaman, ano man ang ating mga karanasan sa buhay, mahirap, masakit, mahirap intindihin, hindi natin kayang maunawaan. Pero kapatid, mga minamahal, higit sa kaya natin isipin ang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ay kawak mo, di mangamba. Hallelujah. Yes, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Oh yes, Jesus. Hallelujah. Glory, glory to God. Na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Oh, walang imposible.
Yes, Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, oh God. Glory, glory to Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Simulan natin, kapatid. Kausapin si Lord sa ating buhay. Ilapit natin sa Panginoon ang ating mga sarili. Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory, glory to God. Hallelujah. Oh, glory, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God. Kita mo, Panginoon, ang kalagayan ng iyong mga anak. Nararamdaman mo ang bawat hapdi at sakit na kanilang nararamdaman habang sila ay naglilingkod at sumusunod sa kalooban mo. Maraming problema, maraming mga suliranin, maraming karamdaman ang nararanasan ng bawat isa. Hallelujah. Lord, salamat, salamat sapagat alam namin, Panginoon, kailanman ang pangako mo ay hindi nagbabago. Ikaw pa rin ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Ikaw pa rin ang Diyos na aming sinusundan. Kaya nga po, Panginoon, ngayon pong umaga, sa bawat isang narito, sa bawat pamilya, sa bawat mag-asawa, anuman ang kanilang pinagdadaanan sa buhay, anumang hirap, Panginoon, ang kanilang pinagdadaanan, dakilang Diyos ngayong umaga. Hallelujah. Dalangin ko, Panginoon, mula sa araw na ito, maging maayos ang takbo ng pagsasama ng bawat mag-asawa, dakilang Diyos. Maging, Panginoon, ang relasyon ng mga anak sa kanilang mga magulang ay maging maayos, dakilang Diyos. Lord God, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na ang problema nila, dakilang Diyos, ay ang kanilang kasama, asawa, dakilang Diyos. In the name of Jesus, Lord God, itinataas namin, Panginoon, ang mga nanay na nandito in the name of Jesus Christ. Ikaw ang gagawa ng kapamaraanan, dakilang Diyos, upang maging maayos ang kanilang relasyon bilang mag-asawa in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat sa mga sandali pong ito. Hallelujah. Patuloy, dakilang Diyos, na ikaw ang gumawa ng himala sa kanilang mga buhay. In the name of Jesus Christ. O rabahanda kia, rabababahanda kia. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. O rabababahanda kia, rabababahaya. Glory, glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, dakilang Diyos.
Anumang karamdaman, Panginoon, na nararamdaman ng iyong mga anak ngayong umaga. Ibsan mo ang bawat sakit sa lupang katawan na ay pumakapatiran. Lord, dinideklara namin ang kompletong kagalingan sa bawat isa. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. In your name, O God, there is deliverance. And Lord, salamat, Panginoon. Hallelujah. Ngayon, ang araw ng kagalingan sa bawat isa, I declare in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Panginoon, salamat, dakilang Diyos. At patuloy, dakilang Ama, nalalakad ang iyong mga anak sa araw na ito na may pananampalataya. Hallelujah. Lord God, salamat po. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat buhay ng iyong mga anak ay patuloy na magliliwanag. Hallelujah. Magiging tanglaw, Panginoon, ang buhay ng iyong mga anak sa kanilang sambahayan. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. Samahan mo, Panginoon, ang bawat isa sa loob ng pamilya at sambahayan ng iyong mga anak. Patuloy na magliwanag ka sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Panginoon, salamat. Ingatan mo ang bawat isa. Ang mga bata, ang mga kabataan, dakilang Diyos. Higit sa lahat, ay patuloy na magtalaga ng kanilang buhay para ikaw ay paglingkuran nila. In the mighty name of Jesus Christ. Lord, salamat, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ngayong umaga, bawat hawakan ng kanilang mga kamay ay pagpalain mo. Ikaw maglaan, Panginoon, ng magandang trabaho, dakilang Diyos, sa bawat isa. Buksan po ninyo, Panginoon, ang kalangitan at patuloy, Panginoon, ng masaganang biyaya at pagpapala ay dumaloy sa bawat pamilya. Ikaw maglaan ng magandang kinabukasan para sa mga kabataan. Magkaroon sila ng magandang trabaho, dakilang Diyos. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kaya nga po, Panginoon, salamat. Dalangin ko ang patuloy na paglago namin sa paglilingkod sa inyo. In the mighty name of Jesus Christ. Sa iyo ang kapurihan, ang karangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen and Amen. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Magandang tanghali po. God bless you.